A day in a life ng isang nagbabalik working mom. Hello, hi mga nay! Opo, tama po narinig nyo, may trabaho na po ulit ang nanay nyo. So for today's video, closing shift ang duty ko. 1 PM to 9 PM ang oras ng pasok ko. Pero kahit ganon, maaga pa rin ako nagising para mag-asikaso dito sa bahay. Actually, nauna pa nga nagising yung bunso ko. Pumunta muna siya sa akin bago siya lumabas. Madalas talaga siya yung alarm clock ko sa umaga. Medyo madilim pa nga tong pagbangon namin na to. Siguro mga nasa 5 to 5:30 yung oras. Yan talaga yung hinahanap-hanap ko pag naandito sa probinsya, yung tunog ng mga insekto sa umaga, ng mga ibon, at saka ng mga manok. Siyempre, pagkagising, kailangan mo na mag-toothbrush at saka maghilamos. Baka kasi mamaya, nabuhay ka nga at nagising ka, tapos yung makakasalubong mo, mamamatay naman sa amoy ng bibig mo. Tiyareng. Kasama ko nga pala si Bunso habang nagtutoothbrush dito kasi pinapractice ko talaga sila na dapat paggising nila sa umaga nagtutoothbrush sila. Tapos naman pagligo, syempre toothbrush din at bago matulog kailangan nga nagtutoothbrush din. Kapag hindi mo kasi sila sinanay, hindi rin sila matututo. Maganda kasi yung araw-araw at palagi nilang ginagawa para mas madali nilang matandaan at nagiging kasama na nga sa daily routine nila. Pagkatapos ko mag-asikaso binuksan ko na rin yung mga kortina sa bintana at saka sa pinto para naman kahit papano lumiwaliwanag nga dito sa kwarto. At tuwing umaga, pagkagising namin nakasanayan ko na nga magbukas ng radyo. Syempre, habang gumagawa at kumikilos dito sa bahay, meron nga akong music. FM Tender. At kapag medyo maaga pa, medyo mahina nga lang yung tugtog ko. Pero kapag lumiwanag na at umingay na yung paligid, syempre, rakraka na to. Lalakasan ko na rin yung volume. Nagsala nga muna ako ng mainit na tubig. At habang inaantay ko siyang kumulo, nagpapaikot na nga rin ako sa washing. Syempre, dahil nanay tayo, multitasking nga tayo habang nagpapaikot ako ng washing at inaantay kong kumulo yung mainit na tubig, pinakain ko na nga rin itong mga manok at mga pato. Pero kapag hindi ko na nga magawa to, si Kuya Wilt na ang gumagawa nito. Pero dahil nandito pa naman ako at hapon pa yung pasok ko, ako nga muna yung gumawa. Pinalitan ko na nga rin ng tubig yung mga pato para naman malinis yung tubig nila. Pero sigurado ko, 5 minutes after ko mailagay to, madumi na naman dahil dito nga sila naliligo.
pagkatapos nga ako maglagay ng tubig, chinek ko nga itong mga pugad. Eto na naman ng isang pato, kung saan na naman nga nangingitlog. Wala talaga siyang matinong pugad, kaya naman kung saan ko lang makita yung kanyang mga itlog. Ito namang isa, nagpisa na. Ayan nga, at meron pang mga hindi napisa, aantayin pa namin mapisayan bago namin siya ibaba. Yung isa naman na nakuhanan ko kanina, yung kabilang pugad, ayun ay naglilimlim na din. Nangihinayang ako dito sa isang pato na hindi marunong magawa ng pugad dahil sayang yung kanyang itlog. Pero okay lang kasi kahit papano, nakakapag-ulam nga kami ng mga eggs nila. Nung matapos ako doon, hinango ko na nga rin itong pinaikot ko sa washing kanina para naman makapagsalang ng iba pa. Pinabawasan ko na nga araw-araw yung aking mga labahin dahil meron naman na akong pambili ng sabon. Kaya naman napakalaking blessing din talaga na nagkaroon nga ako ng trabaho kasi kahit papano nakakatulong na kay bossing sa mga gastusin dito sa bahay. At nung maalis ko yung laman ng washing at makapagsalang ng panibago, syempre magkape muna tayo. Medyo marami na rin nagawa kaya naman medyo nagugutom na. At pagkatapos ko magkape, hinanda ko na rin yung pang-ulam ng mga bata. Namili nga pala ako ng fried chicken kagabi na paninda namin at yun nga yung uulamin namin ngayong umaga dahil pagdating ko kagabi, tulog na nga sila. At pinagsalusaluhan na nga namin to sa dahon ng saging. Madalang na nga lang uli makakain sa dahon ng saging, bakit kamo? Paano yung mga saging nadali ng tagtuyo? Kaya ayun, tuyot din yung mga puno. Pinakain ko muna sila ng mga time na to kasi alas 9 na. Kadalasan na agahan talaga namin nasa mga alas 9 hanggang alas 10 kasi yung pinakakinakain namin sa umaga tinapay at saka kape lang. At pagkatapos namin kumain, lumarga na nga rin ako pababa dun sa may tubig para magbanlaw nung aking mga pinaikutan sa washing. Inihahabol ko kasi maisampay to para kahit paano mabawasan yung labahan ko at matuyo. Buti na nga lang walang ibang gumagamit ng tubig at makakapagbanlaw nga ako ng dire-diretso. Naisampay ko na nga din yung una kong nabanlawan na 2 timba. At habang nagsasalang pa rin ako sa washing, nagsalang na nga rin ako ng sinaing para tanghalian namin ng mga bata. Syempre dahil multitasker tayo, habang nagsasaing at niluluto yung sinaing, meron nga rin nakasalang sa washing at kailangan ko nga rin hanguin at palitan ng bago para kahit papano mabawas-bawasan ng aking tambak. Habang may sabong panlaba, samantalahin na nga para matapos, diba? Kasi pag naubusan na naman ako ng sabon, sigurado matetenggan na naman to dito at matatambak na naman. At nung natapos ako sa pagpapaikot ng washing, mamayang gabi ko na nga lang siya babanlawan dahil oras na para maligo kasama ng mga bata. Dahil nung mga oras na to alas 12 na, ako papasok, yung mga bata naman matutulog. Nung mga oras na to maglalakad na nga ako papasok, pinilinan ko na nga lang yung mga bata na kumain bago matulog. At buti na nga lang habang naglalakad ako meron nga good Samaritan na nagpasakay sa akin ng libre. At syempre, working mode na ang peg ng nanay nyo. Salamat po. At syempre, after ng 8-hour lakad mode naman nga pa uwi dahil walang sundo. Sa dayo na naman kasi ang work ni bossing kaya wala naman akong sundo ngayon. At syempre, mamumuhay na naman ako ng solo. Yung tipong nasanay ka na kasi may kasama ka sa bahay tapos mag-a-adjust ka ulit. Gising pa kayo? Pero okay lang kasi dito pa lang sa akin 3 bulinggit kung ganito lagi yung sasalubong sa akin, nawawala na agad yung pagod ko. Nag-uwi nga pala ako ng roasted chicken kasi nalaman ko this day na tuloy-tuloy na nga yung pasok ko at araw-araw na siya. Syempre pagdating ko pinakain ko nga muna yung mga bagets tapos ito papatulugin ko sila. Nalinisan ko na nga rin pala sila ng mga time na yan at kapag nakatulog na sila saka pa nga lang ako makakapaglinis ng aking katawan at saka maghahanda sa pagpapahinga. At dito na nga po nagtatapos ang araw ko hanggang sa susunod na video po. Thank you for watching!